Sa buong mundo, merong iba't ibang mga kinikilalang Diyos ang bawat tao. Pero sino nga ba talaga ang tunay na Diyos? May mga paniniwala po na iisa lamang po yung Diyos. Tulad na lamang po nating mga Kristiyano, naniniwala po tayo na iisa lamang po yung Diyos. Ganyan din po yung mga kapatid po nating mga Islam at mga Hudyo. Naniniwala rin po sila na iisa lamang po yung Diyos. Ang tawag po dyan is monotheism. Ang paniniwala na iisa lamang yung Diyos, wala na pong iba. At may ilang mga religion po at mga paniniwala, sinasabi po nila na hindi lang isa yung Diyos, kundi maraming Diyos. Ang tawag po natin dyan is polytheism. Ang paniniwala po na marami po ang Diyos. Tulad na lamang po ng Hindu na sinasabi po nila na meron silang 330 million na Diyos at marami pa pong mga religion po na naniniwala po sila na marami pong Diyos, hindi lang po iisa. Napakaraming Diyos na kinikilala ang mga tao. Actually, hindi lang po sa panahon po natin ngayon. Kung titingnan niyo po yung history ng mundo, iba't ibang Diyos ang kinikilala po nila. Hindi lang po isa, marami pong Diyos. At dahil nga pong maraming Diyos na kinikilala ang iba't ibang mga tao, marami nagtatanong sino ba talaga yung tunay po na Diyos. Ngayon basahin po natin yung Deuteronomy chapter 6 verse 4. Ito po yung sinasabi, "Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh." Ito rin po ang sinasabi sa Deuteronomy chapter 4 verse 35. Ang mga pangyayaring ito ay ipinakita niya sa inyo upang maniwala kayo na si Yahweh ay Diyos at wala ng iba liban sa Kanya. So dito po malinaw po na iisa lamang po ang ating Diyos, ang nag-iisang Diyos na si Yahweh, ang Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Bagamat may iba't ibang mga kinikilalang Diyos po yung ibang mga tao, pero yung Diyos po natin wala po siyang katulad na Diyos. Sabi po dito sa Exodus chapter 15 verse 11, "Ikaw Yahweh, sino sa mga Diyos ang iyong kagaya? Sa kabanalay dakila at kamangha-mangha, sa mga himalay di mapantayan, sa kababalaghan ay di matularan." Sa totoo lamang po mga kapatid, mahirap pong pag-aralan kung sino po talaga yung Diyos po natin. Mahirapan po tayong malaman kung ano ba talagang meron sa Diyos po natin. Kasi nga po, Diyos po siya. Tayo po, mga tao po tayo, limitado lamang po yung mga kaalaman po natin compare po sa ating Diyos. Pero buti na lamang po mga kapatid, sa kabila po na ang Diyos po natin ay Diyos, sa pamamagitan po ng Biblia, pinakita po na ito na kung sino po talaga yung tunay na Diyos. Isipin nyo na lamang po kung wala po yung Biblia, paano po nating malalaman kung sino yung tunay na Diyos? Paano natin makikilala ang Diyos? Paano tayo mapapalapit sa Kanya? Alam naman po natin na ang Biblia matagal na po itong naisulat, lalo na po yung Old Testament. Bago pa po magkaroon ng iba't ibang mga religion at paniniwala, na andyan na po yung Old Testament. Masasabi natin na ito yung talagang pinakaunang-una na mga sulat or libro na nagpapakita na kung sino ba talaga yung tunay na Diyos. Ngayon po dapat ina-appreciate po natin yung mga nagsulat po ng Bible na kinasihan po ng Diyos. Kasi po sa pamamagitan po niyan, pinakilala po nila sa atin kung sino po yung tunay na Diyos. Kasi kung wala po sila, paano po natin malalaman yun? Paano natin malalaman kung sino yung tunay na Diyos? Paano natin malalaman yung mga ginawa po ng Diyos noon na nagpakita talaga na siya ay isang Diyos? Halimbawa na lamang po, yung Bible po, pinakita po nito na yung Diyos po natin, siya po yung tagapaglikha ng lahat. Ang sabi nga po sa Isaiah chapter 42 verse 5, "Ang Diyos na si Yahweh ang lumikha ng kalangitan. Nilikha rin niya ang lupa at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig." Bukod po dyan, pinakita rin po ng Bible na yung Diyos po natin, siya po ay mahabagin at mapagmahal na Diyos. Ang sabi nga po sa Ephesians chapter 2 verse 4, "Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin." Sinasabi rin po ng Bible na yung Diyos po natin, siya po ay banal at makapangyarihan. Nasabi po dito sa Isaiah chapter 6 verse 3, "Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian." At bukod po dyan sa mga bagay po na yan, makikita rin po natin na yung Diyos po natin, siya rin po ay nagdidisiplina sa kanyang mga anak. Ang sabi nga po dito sa Job chapter 5 verse 17, "Mapalad ang taong dinidisiplina ng Diyos na makapangyarihan. Ang pagtutuwid niya sa iyo ay huwag mong ipagdamdam." Yung writer po ng Bible, kaya po nila nasusulat yung mga ganyang bagay. Meron po kasi silang hugot. Naramdaman po nila, naranasan po mismo nila yun eh. So sa pamamagitan po ng na-experience nila sa kanilang mga buhay, sinulat po nila yon. At nalaman po natin na yun po ang Diyos natin. Mga kapatid, gusto ko pa po sanang ibahagi sa inyo, sabihin sa inyo lahat ng katangian at kung anong meron po sa ating Diyos. Pero mga kapatid, sobrang dami po niyan. Ang gusto ko pong gawin nyo, kayo na po yung magbasa ng Bible at doon nyo po mas makikilala yung ating Diyos.
Ipapakilala po sa inyo ng Bible kung sino po talaga yung ating Diyos. Marami pa po kayong madidiscover sa ating Diyos kung sino po siya, at maa-amaze po talaga kayo kapag nakita nyo po kung sino ang ating Diyos. So basahin nyo po yung Bible. Ini-encourage ko po kayong lahat na basahin nyo po yung inyong mga Biblia nang sa ganun mas makilala nyo pa po ang ating Diyos. Pangalawa po mga kapatid, bukod po sa Biblia, sa pamamagitan din po ng ating Panginoong Hesukristo, mas lalo po nating nakilala at nakita po ang ating Diyos. Mga kapatid, sa totoo lamang po, mahirap pong abutin, mahirap pong lapitan yung ating Diyos dahil po sa kasalanan na meron po tayo. Pero buti na lamang po, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, nilapit niya po tayo sa ating Diyos Ama. Mas lalo po nating nakita at nakilala ang ating Diyos Ama. Ang sabi nga po ni Jesus sa John chapter 10 verse 30, ako at ang Ama ay iisa. So mga kapatid, ang ibig sabihin lang po nito, kung ano po yung nakikita natin sa ating Panginoong Hesukristo, yun din po yung sa ating Diyos Ama. Nakita natin yung pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. Ganyan po yung pagmamahal ng ating Diyos Ama. Yung mga himala ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, sino po yung makakagawa niyan? Walang iba kundi yung ating Diyos. So ang Panginoong Hesukristo, nakita po natin, wala pong imposible sa Kanya. Ganyan po yung Diyos natin, wala naman po talagang imposible sa Kanya. Kung papaano walang kasalanan po ang ating Panginoong Hesukristo, ganun din po yung ating Diyos. Ang sabi nga po dito sa 1 Peter chapter 2 verse 22, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. So mga kapatid, kung ano man po yung nagawa po ng ating Diyos, dun man sa Old Testament or sa New Testament, makikita po natin, ganyan po yung nagawa ng ating Panginoong Hesus. So buti na lamang po ang ating Panginoong Hesukristo ay bumaba po dito sa lupa. At sa pamamagitan po niyan, mas nakilala po natin ang ating Diyos Ama. At panguli pong mga kapatid, sa pamamagitan po ng mga nangyayari sa ating mga buhay, mas lalo po nating nakikilala yung ating Diyos. Alam niyo po mga kapatid, sa mga nangyayari po sa buhay natin, sa mga circumstances na nangyayari po sa buhay natin, maganda man po yan o hindi, yung banal na spirito po, siya po yung nagtuturo po sa atin. Siya po yung nagko-coach, siya po yung naggagabay sa atin. Kasi po yung Holy Spirit, siya po yung nagpaparealize sa atin, nagko-convict sa atin sa mga bagay-bagay po. Tutulungan po tayo ng banal na spirito na mabuksan yung ating mga puso't isipan sa mga nangyayari sa buhay natin. At sa pamamagitan po ng yan, mas makikilala po natin yung ating Diyos. Halimbawa na lamang po, sa mga pinagdadaanan po nating problema, mga pinagdadaanan po nating mga suliranin or mga bagyo sa ating mga buhay. Alam niyo po ba na sa pamamagitan po niyan, pwede pong kumilos po yung Diyos dyan. Sa pamamagitan po niyan, pwede po natin siyang ma-encounter. Alam niyo po sa mga bagay na minsan na parang imposible na, sa mga bagay na parang hopeless na po tayo, sa mga bagay na parang wala na tayong magagawa, alam niyo, mas dyan po natin makikita o makikilala po yung Diyos po natin. Dyan po mas lalong magre-reveal ang ating Diyos. Kung babasahin niyo po yung Bible, sa mga hindi magagandang pangyayari, doon po kumikilos po yung Diyos. Doon po gumagawa ng himala yung Diyos. Doon po natin makikita na yung Diyos po makapangyarihan. Kaya mga kapatid, kung may mga pinagdadaanan po kayo ngayon, diyan mas lalo nagpaparamdam po yung Diyos kapag may mga pinagdadaanan po tayo. At i-grab po natin yung opportunity po na yan para mas makilala po natin yung Diyos, para mas makalapit po tayo sa ating Diyos. Sa pamamagitan po ng mga hindi magaganda nangyayari po sa buhay natin, mga krisis po, mga problema, mas makikita po natin dyan na yung Diyos po pala natin, siya po yung provider. Siya yung nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin. Na minsan parang walang-wala na tayo, pero biglang may magpo-provide. At yan po yung Diyos po natin. At hindi lang po yan, kung may karamdaman po kayo ngayon, malalaman yan or hindi. Sa mga pinagdadaanan nyo po na yan, mas lalo nyo pong makikilala at makikita na yung Diyos po natin, siya po yung healer. Siya po yung magpapagaling po sa inyo. At hindi lang yan mga kapatid, kung ngayon tingin mo sirang-sira ka na wasak ka na, ang dami ng damage sa buhay mo, sa family mo, may family problem ka, sa school mo, sa trabaho mo, at kung saan pa man kapatid. Alam mo, kung may mga nasira man sa'yo, ang Panginoong Diyos, tutulungan ka niya na buuin ulit lahat yan. Ano mang mga nasira sa'yo, kung may nasira o may manawala sa'yo, makikita mo na yung Diyos, siya yung nagpapalit at yung Diyos yung nagbubuo ulit. Kapatid, ang gusto ko lang sabihin sa'yo, ano man yung mga pinagdadaanan mo ngayon, maganda man or hindi, be thankful. Kasi mga kapatid, pwede mong mas maranasan yung Diyos sa mga nangyayari sa buhay mo. Mas makikilala mo siya at mas mapapalapit ka sa Kanya. Minsan daraan ka talaga sa pagsubok. At sa pamamagitan ng pagsubok na yan, mas makikilala mo yung Diyos. Sa pamamagitan ng mga pinagdadaanan mo na yan, paghihirap mo na yan, mas mapapalapit ka sa Diyos. At mas malalaman mo na siya lamang ang nag-iisang Diyos. Alam niyo po, pag mas lalo niyo pong hinahanap at mas lalo niyo pong kinikilala yung ating nag-iisang Diyos, alam niyo po, mas lalo niyo pong mararanasan yung mga kamanghamanghang mga bagay sa buhay niyo. Totoo po yan mga kapatid. Mas makakaranas po kayo ng marami pa pong mga himala, marami pong mga blessings sa buhay nyo.
kapag hinanap nyo po at lumapit po kayo sa Diyos. Kapag kilala nyo po yung Diyos, tandaan nyo po, walang makakatalo po sa inyo. So kapatid, ang Diyos po natin, iisa lamang po siya sa 3 persona. Yan po ang ating Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. So yun lamang po mga kapatid ang gusto ko pong ibahagi sa inyo. Sana po meron po kayong natutunan sa ating tinalakay po ngayon. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po kayo palagi ng Diyos at ingat po kayo.